Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nasa diary entry number 834. December 19 in 1936, this evening, I felt in my soul that a certain person had need of my prayer. Immediately, I began to pray. Suddenly, I realized interiorly and am aware of who the Spirit is who is asking this of me. I prayed until I feel at peace. There is great help for the dying in this chaplet. I often pray for an intention that I have learned of interiorly. I always pray until I experience in my soul that the prayer has had its effect. Disyembre 19, 1936, ngayong gabi naramdaman ko sa aking kaluluwa na may isang tao ang nangangailangan ng aking panalangin. Agad-agad ay nagsimula akong manalangin. Kapag daka napagtanto ko at naging mulat ako kung sinong espiritu ang humihingi ng panalangin sa akin. Nanalangin ako hanggang nakaramdam ako ng kapayapaan. Malaki ang naitutulong ng chaplet para sa mga kaluwang mamamatay na. Ang madalas kong intensyon sa aking panalangin na natutunan ko sa aking kalooban ay ang palaging manalangin hanggang maramdaman ko sa aking kaluluwa na umepekto na ang panalangin ko. Okay, so again, another entry from the diary of Faustina concerning the prayer for the departing soul. Yung mga nasa proseso na ng pagtawid. Napakarami palang entry ni Faustina tungkol dito. Ibig sabihin, talagang ikinarir niya yung pananalangin sa mga mamamatay na. Salvation of souls. Ganun na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa mga kaluluwang ito. Hindi man niya isipin, hindi man niya gawin. Yung mismong mga kaluluwa na yung kakatok sa kanya. Yung hihingi ng panalangin. Yung magpapatulong sa kanya na, "Uy, Faustina, tulungan mo naman ako." Yung meron siyang ganong pakiramdam na. Nararamdaman niya na yung kaluluwa na nangangailangan ng panalangin sapagkat nandun na siya sa threshold. Nandun na siya sa, kumbaga, dulo ng walang hanggan. At sa pagkakataong yon, moment of truth, maraming kaluluwa, hindi nila alam yung gagawin. Sapagkat nung panahon na nabubuhay sila, hindi nila binibigyan ng atensyon yung balang araw ay tatawid sila sa veil. Balang araw, yung veil o yung lambong na nakatakip sa kanilang ulo, kung kaya hindi lang makita o maaninag masyado yung dako pa doon. Dahil hindi nila yan nabibigyan ng pansin. Kaya kapag moment of death na, kapag nandun na sa oras na yon, hindi na niya alam ang gagawin. Pero, bakit nagagawa ng kaluluwang ito na lumapit kay Faustina? Bakit alam ng kaluluwa kung kanino lalapit? Sa panahong yon, unang-una hindi naman sila magkakilala. Never in their lifetime did they ever meet each other. No? Hindi sila na-introduce. Hindi rin yung tipo na parang popular ka, no? Wawa, personality or celebrity ka, no? Maring yung celebrity, hindi kilala si ordinaryong tao, pero si ordinaryong tao kilala si celebrity. Pag ganong case, pwede siyang umugnay agad. But in many cases, these souls do not know when they were living who Faustina is. Hindi sila nagkakilala talaga. So, ang ibig lang sabihin nito,
nagkakaroon na ng bukas na mata. The eyes of the spirit, of the soul, has already been opened. Nabuksan na. Kung kaya, ang mga kaluluwa, they already feel this interconnectedness. Nararamdaman na niya na lahat pala tayo ay magkakaugnay. Na kaya pala ng kaluluwa to go wherever it wants to go. Nadedetermine na niya kung saan siya pupunta, kung saan siya magtutungo, kung sinong lalapitan niya. At that moment, ang kailangan niya, because the soul is, again, crossing or passing over, no? But at that very moment, ang kailangan niya ay kaalaman kung paano tatawid. Sapagkat hindi nga niya alam eh. In the soul's lifetime, hindi niya yan tiningnan. Alam na niya na mangyayari yun. At that moment, kailangan niyang tumungo doon. But there is a problem. Hindi siya makatungo sapagkat madilim. Bakit madilim? Sapagkat ang dami niyang kasalanan. So the things that the soul had done while living, nandun na, no? Face to face na siya. Nakikita na niya kung anong ginawa niya sa buhay niya at yung mga pagkakamali niya. Malamang masyadong nakapagpadilim. Ito yung nakapagpadilim. Nakakapagpadilim when we are at the point of crossing over. Yung mga bagay na hindi natin napagsisihan, hindi natin naiwasto, no? Kasi pwede naman nagkamali ka, pero naiwasto mo agad. So may liwanag ka na agad, no? If the soul was not able to rectify the error, if the soul was not able to confess the sin, if the soul was not able to make amends, no? Kung hindi niya nabayaran yung utang niya, if the soul has debt, or if the soul is indebted to something or to someone, then at the point of crossing over, the soul will have difficulty of crossing because what the soul had done, kung ano ang nagawa ng kaluluwa nang siya nabubuhay, yun yung magpapadilim o magpapaliwanag. Kung liwanag yon, the soul will be guided. No? Kung the sins or the mistakes had been very or overwhelming, yun yung magpapadilim naman sa kanya. And so if the soul needs a lot of light to see the path, kung kailangan ng kaluluwa ng liwanag para makatawid siya, lahat naman tayo, kailangan natin ng liwanag para makatawid. So, kokonekta siya sa tao or sa kaluluwa, fellow soul. The soul will connect to the fellow soul who would be able to help this soul find the path. Hahanap siya, instant yun ha. Hindi yun yung matagal na proseso ng paghahanap katulad ng pag nabubuhay tayo sa mundo. Diba? Pag nabubuhay tayo sa mundo, medyo mahirap. Isipin kung sino pwedeng tumulong sa atin. But when we are at that moment, instant din yun. Kasi nga wala nang time and space. Wala nang time, wala na siyang concept ng time, kaya ang bilis ng mga bagay-bagay. For that soul, alam niya instantly kung sino makakatulong sa kanya. So, some of you may be able to experience that also, no? Yung may kaluluwa na kukulitin ka asking for prayers. But if you are not sensitive, like me, I'm not that very sensitive, hindi ko alam. No. At malamang, hindi ako yung hanapin ng kaluluwang yon. Kasi nga, di naman ako makakatulong sa kanya. So, these souls will look for souls who would be able to help that soul find the path. Yung kaluluwa na hahanapin niya,
ay yung makapagbibigay sa kanya ng liwanag para makatawid. Bakit pa ba siya pupunta dun sa mga tao na hindi naman siya matutulungan, no? Meron na siyang ganong wisdom. Meron na siyang ganong knowledge. Meron na siyang ganong understanding. So, nagmi-meet na yung tatlo, wisdom, knowledge, and understanding. And instantly, it would know. Malalaman na niya. So, in this case, this soul approached Faustina. The soul maybe, sabi nga ni Faustina, buildings apart, no? And she realized there is no more space. There is no more distance. It does not exist. Pag hindi na nag-exist yung space and distance, kahit nasa kabilang bahagi pa siya ng mundo, we are referring here on Earth, not yet outside Earth. Kahit nasa kabilang bahagi pa siya ng mundo, instantly the soul will be able to connect to Faustina because there is no more distance, there is no more space, there is no more time. Wala na yung ganong konsepto. Kaya, because Faustina is able to connect to that soul, nararamdaman na niya. Immediately also, she would begin to pray. Mananalangin siya. And then she also had this feeling na sapat na ba yung panalangin ko? Hindi siya at peace kapag tingin niya, hindi pa sapat ang panalangin niya. So she would continue to pray. Ano magdedetermine ngayon nung haba ng kanyang pananalangin? Yung haba ng pananalangin niya would determine on the kind of life that soul has lived. No, siyempre, kung mas marami siyang kailangang i-make amends, marami siyang nagawa siguro kamali na hindi niya naiwasto. Siyempre, mas mahaba ang panalangin na kakailanganin ng kaluluwang yun kasi mas masyadong madilim. Kung masyadong malaki yung puwersa ng kadiliman na nakikipagagawan sa kaluluwang yun, matatagalan si Faustina. But if the soul is only needing one chaplet to cross over, tapat na yun. Ibig sabihin, yung kaluluwang yun, madali lang. Kasi nga, hindi naman ganun katindi yung kanyang pinagdaan kasalanan. When we are praying for something, meron ka isang intention, you do not stop. You just need to trust your instinct. Yan. So last time, sabi ko, I will not stop praying the chaplet until I heard of an update on this thing that I was praying for. So talagang ganun, di ako tumitigil. Tapos, napatigil na lang ako kasi nakatulog na ako dun sa ano. And then, paano lang, naidlip ka lang. Tapos paggising ko, I turned on my phone kasi nakapatay siya eh. Buhay siya pero naka-flight mode. So, kapag nung tinanggal ka na yung flight mode, pumasok na yung mga messages. And kasi yun, nalaman ko that I received the update and I knew that my prayer worked. Of course, hindi lang naman ako yun. Ano? Hindi yun lang dahil sa panalangin ko. There are also other people praying for that intention. But the point was, kailangan pala, you do not stop praying until you knew na okay na yung pinagdadasal mo. So in my case, parang nasabi ko bigla, ang dami kasi nating kailangan ipagdasal, no? Ang dami nating gustong mangyari. Ngayon wala na tayong focus. Ano ba talaga gusto natin? So, sa dami ng pinagdadasal natin, personal and the intentions of other people, alin ba dito? So, ang kailangan lang pala, you have to focus muna on one thing. Hindi kaya yung sabay-sabay kasi nga, our power is not that great. Hindi naman tayo si Jesus na pwedeng kayang i-grant lahat yan. So, tayo, prayer natin, maiksi lang yung liwanag na dala-dala. Maliit lang yung liwanag na dala-dala ng ating pananalangin. I-compare mo sa isang banal.
kahit na nabubuhay pa, no? Yung panalangin nila. Medyo may weight, mas malaki ang liwanag na nailalabas ng panalangin nila. Prayer is light. Natatandaan niyo lagi yan. There is light in prayer. So, yung pananalangin natin would depend on the quality of the light that we carry. Kung ano yung level ng light, meron yung kaluluwa natin. Ganun din lang. So, kung aandap-andap pa tayo, yung liwanag ng kaluluwa natin, pag nagdasal tayo ng isang bagay, mas nagtatagal ang manifestation kasi yung liwanag ng kaluluwa natin mahina pa. But as we practice, as we go along, as we pray a lot, as we study, lahat yun, no? Nako-combine na natin yun. The amount of light that our soul has, it is also improving. Kaya, when we pray for something, mapapansin mo, mas mabilis na yung manifestation. Hindi na siya ganun kahirap. Para ring isang bagay na inaaral mo, di ba? Halimbawa, gusto mong maging magaling sa basketball, for instance. Siyempre, yung unang laro mo, rough, no? Hindi mo ma-shoot, hindi ka makatakbo na agaw yung bola kasi nagsimula ka pa lang. Pero habang lumalaon, laro ka ng laro, practice ka ng practice, di ba? Gumagaling ka. In anything, gano'n naman eh. Practice, practice, practice. Gawin natin ang gawin, gawin natin ang gawin. Hanggang nagkakaroon tayo ng skill, nagkakaroon tayo ng mastery. So, ganun din yung level ng ating kaluluwa. The more we practice praying, the more light we carry in ourselves. At nababawasan lang syempre yan kapag nakakagawa tayo ng hindi mabuti. Pero yun nga, because God is merciful, i-confess mo lang yan, ihingi mo ng tawad, at pangalawa, bayaran mo kung ano yung naging utang mo, whether material, non-material, emotional, mental, na bayaran mo lang yan, bumabalik yung liwanag. And as we go on in this path, habang patuloy tayo naglalakbay, patuloy na lumalaki yung ating liwanag. So that when we pray for someone's intention, alam natin, nagaganap na, nangyayari. Nakakatulong na tayo, nakakatuwa, di ba? Uy, pa-pray naman ito, tapos nag-pray ka. Tapos, kinaanohan, uy, salamat sa prayer mo. These people are recognizing what you had done for them because of our prayers.